Magandang umaga po. Ngayon po ay kapistahan ng Santo Niño, Holy Childhood Day at Week of Prayer for Christian Unity. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinananahanan ng Diyos. Inaalaala ng kapistahang ito ang pagkakaloob ng imahen ng Santo Niño sa unang bininyagan sa Pilipinas. Sa liturhiya, ang kapistahan ng Santo Niño ay natatangi sa Pilipinas. Inaalala nito ang pagdating ng Kristyanismo at unang binyag na ginanap sa ating bansa. Gayon din ang samahan ng misyon para sa banal na sanggol o Pro Infantes sa pag-aabuloy sa lahat ng misa para sa gawain nito. Ngayon ang simula ng 1 linggong pananalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano na matatapos sa Enero 24. Sa susunod na linggo, dalhin ang Biblia para mabasbasan. Sa turo ng simbahan, sa unang binyag ni Naraha Humabon at Reyna Juana at mahigit na 800 pa noong Abril 14, 1521, niyakap ng mga Pilipino ang pananampalatayang Kristiyano. Ang imahe ng Santo Niño ay sinasabing munting regalo sa araw na iyon kay Reyna Juana na siya ngayong kinikilalang pinakamatandang imahen ng Panginoong Jesucristo sa Pilipinas. Ang munting punla ng pananampalataya mula noon ay nagkaugat at yumabong sa pagsisikap at pangangalaga ng mga prailing misyonaryo. Isama po natin sa ating panalangin na pasasalamat ni Jovelyn Roa, Mr. and Mrs. Emilio Mariteo, Monito Javier and family.
Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating panalangin ang ating pasasalamat at natatanging kailingan ng mga sumusunod at ang kanilang pamilya. Quirino Cristobal, Virgil Trosi Peñalosa, Dani Dito at Sosan at Edna Illescas, Pamilya Caspe, Talon Harabit Simangan, Pamilya Naag, Lavillas at Ferrer, Lego Macchio, Lourdes Hilario, Grace Balvin, Ramon at Marie Cris Aureo, Glo Gonzales Salazar, Elma Labrador, Victor at Susi Mendoza, Pamilya Ong Reyes at Aliarde, Pamilya Buana Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jerry Erfeni Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor, Odette Revet Eugenio, June at Solid Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Neri Santos, Danido at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Licky at Avik Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Jenny Galvez, Alicia Arcega Beacruzis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digono, Jimmy at Bel Cagatin, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Seri, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lidita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Abitsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rupino Pengsulit, Janet E. Pascual at hindi ng ADB Community para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, drivers at employees ng Malvine Trucking, Jody Di Mayakyak, Maria Teresa M. Torres, Louis de Guzman, Boyet Cunanan, Eddie Jimenez, Victor Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tiana Marfil, Nick at Evelyn Reliera, Pining Villanueva, Camila Soratino, Janet Wawa Tamani, Emerita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Ene de Guzman, Judan Torres Pillejera, Dr. Marat Marito Lintino, Gigi Bautista Alejandro, Denise Everbunag, Franz Troncoso, Dr. Chester Calapis, Jaime Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayambong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na lungsod ng San Jose del Monte, para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Cielo del Mundo, Samingal, Noemi Bergantinos, Reggie Garcia, Benjamin Valerio, Rami Banaag, Michael Tumlod, Cora Midencio, Edward Mariano, Mary Ligaspi, Ronald Texon, Janet E. Pascual, Eliza Fajardo, Susan Lumaday, at para sa karawan ni na Edmond Angeles, Jackie Sanchez, Johan De Leon, Niña Diana, Maria Gemma Rubrico, Mark Ryan Fernando, Maria Luisa Sarcia, Arnel de Lara, Rolando Lazaro, PJ Tomas, Lodit Moya, Mirna de Guzman, Yunita Alfonso, Edgardo Ebrona, Rangel James Policarpio, Elsa Vidad, Ivy Senya Angeles, Bethlehem Mangahas, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celidonia, Bibiana Hil Sila, Isabella Leticia Evelyn Alfredo, Eric Nicolas Nelson, Frederick Raquel Din Puloy, Maura Roman Andres, Epifania Domingo, Maximina, Brana Angelo, Jose Teodora Justin Lucida Domingo, Rosa Jocelyn Daisy Romel, Jose Ricardo Maria Jose Pepito, Flora Pacifico Julio, Carmen Crisanto Antonio Genoveva, Enrique Filomena, Alejandro, Lourdes, Rodolfo, Israel, Dionisio, at lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawawang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Santo Niño, alalahanin natin ang malaking papel ng Santo Niño sa pagugat ng pananampalataya sa puso nating mga Pilipino. Upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami.
Kristo, gawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya maging tao namang totoo. Maging amin namang panatang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinagaharian, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías na ang pagsilang ng sanggol na lalaki ay nagdulot ng liwanag at katuwaan sa mga tao. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian, binali mo ang pagkahambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang pagbahawi, upang maitatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namamalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin sa tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, ginaganyak ni Apostol San Pablo ang mga taga-Epeso na magpasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ating tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga,
sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin patong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit tinibigyan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayong ating pinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Pinapayag sa atin sa ating mabuting balita ang pagbibigay kahalagahan ng ating Panginoon, maging sa mga bata na lumalapit sa Kanya. Kaya nga nang may nagdala ng mga bata sa piling ng ating Panginoon, pinagwikaan sila ng mga alagad at ayaw palapitin sa ating Panginoon. Subalit ano ang ginawa ng ating Panginoon? Nagalit si Jesus nang makita ito at pinalapit niya ang mga bata patungo sa Kanya. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, may tatlong bagay na dapat tayong alalahanin ngayong ating pinagdiriwang, ang kapistahan ng banal na sanggol o dito sa Pilipinas ay mas kilala natin sa taguri na Santo Niño. Unang-una, mga kapatid, para sa ating Panginoon, ang lahat ng buhay, maging ang buhay ng mga bata ay importante para sa Kanya. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, pinapakita sa atin, sinabihan ng ating Panginoon ang mga tao sa Kanyang paligid, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos." Kaya nga po kahit bata pa lamang, pinalalapit na ng ating Panginoon sa Kanya. Kahit bata pa lamang, pinagpapahalagahan na ng ating Panginoon para sa Kanya. Bakit, mga kapatid? Napakalaki ng ibig sabihin ng ginawa na ito ng ating Panginoon. Sapagat, mga kapatid, noong unang panahon sa mga Hudyo, ang kanilang kaugalian, ang kanilang paniniwala, yung pong mga bata ay hindi dapat paniwalaan. Yung mga bata kapag nagsalita, bata lang yan, hindi dapat pakinggan. Kasi ang mas pinagpapahalagan po nila nung unang panahon ay yung sinasabi ng mas nakatatanda. Kaya mas kapanipaniwala kapag matanda ang nagsalita kaysa sa isang bata. Kaya isipin po natin, mga kapatid, dito sa Pilipinas, ang ating pong legal age ay nasa age ng 18 years old. Kaya nga po pagdating po sa ibang bansa, ganun din naman ang legal age. Kaya lang, malaki yung pagkakaiba ng banyaga kaysa dito sa atin. Sapagat doon po sa ibang bansa, kapag 18 years old ka na, pwede ka nang paalasin sa iyong sariling tahanan. Kapag 18 years old ka na, pwede ka na rin na bumukod mula sa iyong mga magulang.
Kasi kapag 18 years old ka na, ibig sabihin, nasa legal age ka na, nasa tamang edad ka na, matured ka na dapat, kaya pwede ka nang mabuhay ng ayon sa iyong sarili. Kaya nga po, kapag ka po 18 years old na, doon sa ibang bansa, hindi ka na nakatira sa bahay ng iyong magulang. Bakit? Kasi dapat ikaw na mismo ang nangangalaga sa iyong sarili. Kaya kapag ka po doon sa ibang bansa, pag 18 years old ka na, hindi ka na nakasunson doon sa iyong mga magulang. Hindi ka na umaasa sa iyong mga magulang. Dito po sa atin sa Pilipinas, same naman ang legal age. Pero tignan po ninyo, ang mga 18 years old natin, bata pa rin ang tingin natin. Ang mga 18 years old natin, lahat na lang sa magulang pa rin hinihingi. Kaya kapag kalimbawa, papasok sa eskwela, sa magulang hihingi ng baon. Kapag ka mag-aaral, sa magulang hihingi ng pambayad sa eskwelahan. Kapag ka po halimbawa may bibilin, sa magulang hihingi ng perang pambili. Kaya kapag ka magdodota, kapag mag-mobile legend, pati panggastos, sa magulang pa rin hihingin ang panggastos na ito. Lahat na lang sa magulang. Kaya kahit na yung bata na ito, after some time, nag-asawa, pagkatapos nagkaroon ng anak, ano nangyayari? Magulang pa rin ang inaasahan. Matanda na yung magulang, lola na yung magulang, pati gatas ng anak niya, siya pa rin ang nagbibigay. Kaya nga po, malaki ang pagkakaiba pagdating dito sa atin at sa ibang bansa. Sapagat para sa atin, mga kapatid, close-knit family ties ang meron po tayo. Hanggat maaari, kahit may asawa, ayaw nating mapalayo sa atin. Kaya kumisan, yung ibang mga magulang, pumapayag na mag-asawa ang kanilang anak, basta ang kondisyon, kung magtatayuan ng bahay, malapit sa kanilang tahanan. Bakit? Kasi masyado pong malapit ang loob ng bawat isa sa atin, ayaw natin na yung ating mga mahal sa buhay, malayo ng lugar mula sa atin. Kaya nga po mga kapatid, doon po naman sa mga Hudyo, iba naman yung kanilang legal age. Sa mga Hudyo, kapag ikaw ay 13 years old na, lalo't ikaw ay batang lalaki, meron silang pagdiriwang na ritual na tinatawag na bar mitzvah. At ano po yung ibig sabihin noon? Sa mga Hudyo, kapag 13 years old ka na, pumapasok ka na sa adult life. Pag 13 years old ka na, ang tingin sa'yo, may edad na. Pag 13 years old ka na, ang tingin sa'yo, dapat ka nang paniwalaan at pakinggan sa iyong sinasabi. Kasi hindi ka na bata, may edad ka na, tumatanda ka na. Kaya nga po kapag 12 years old pababa, yan yung mga bata na hindi masyadong pinapansin, hindi masyadong pinapakinggan. Kasi ang tingin nila, bata ka lang. Subalit sa ating pong mabuting balita, pinakita sa atin ng ating Panginoon, kahit bata pa lamang, nais ng Panginoon na bigyan ng pagpapahalaga. Pinalapit niya ang mga bata sa Kanya at nais niya na yung mga bata na ito ay mabigyan ng biyaya ng pagpapala. Kaya nga po kahit bata pa lamang, importante ang buhay ng mga ito sa ating Panginoon. Kaya kung paanong pinagpapalagahan ng Panginoon ang buhay ng mga matatanda, kahit ang buhay ng mga bata, importante, mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Sapagat sa katunayan, lahat naman ng buhay ay importante sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sa mga utos ng ating Panginoon, naroon yung mga utos ng pangangalaga sa buhay. Hindi lamang nakalagay doon sa ikalimang utos, huwag kang papatay. Kundi yung iba pang mga utos ay tumutukoy sa uri ng pamumuhay na dapat na mayroon tayo bilang pangangalaga at paggalang sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung minamahal mo at ginagalang ang buhay ng iyong kapwa, hindi ka mangangalunya, hindi ka magnanakaw, hindi ka makikiapid, hindi ka gagawa ng anumang kabuktutan, hindi ka magsisinungaling, hindi ka mag-iimbot sa hindi mo asawa at hindi mo pag-aari. Kaya kapag mahal mo ang buhay ng iyong kapwa, igagalang mo pati ang iyong mga magulang. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, hindi lamang yung pagpatay ang pinagbabawal ng Panginoon, maging ang pagsira sa buhay ng iyong kapwa, pinagbabawal ng Diyos. Sapagat ninanais ng Panginoon, pahalagahan natin ang buhay ng bawat isa. Subalit mga kapatid, ano po yung nakikita natin kuminsan sa buhay ng ibang mga tao? Ito po yung mga taong kuminsan walang pagpapahalaga maging sa buhay, maging sa mga inosenteng buhay na nasa kanilang sinapupunan. Kaya pansinin po ninyo, kapag ka po yung magsyota,
nagniig ng hindi pa nararapat at nagbunga, ano ang kagad na nasa isip? Nako, problema ito, nakabuo tayo. Kaya yung bata, sa halip na tignan bilang biyaya, ang unang-unang pagtingin sa kanya, siya'y isang malaking problema na dapat solusyonan. At ano ang ginagawang solusyon ng iba? Ang ginagawa ng iba, tinatanggal ang problema. Kaya paanong paraan ipinalalaglag ang isang bata? Sapagat ang sabi ng mga magulang, anak namin ito, katawan ko ito, ako ang mayroong karapatan. Pero mali po yun. Bakit? Sapagat kahit na yan ay katawan mo, pero yung buhay na nasa iyong sinapupunan, hindi mo buhay yan. Ibang buhay iyan. Kaya hindi mo po pwedeng pakialaman yung buhay ng may buhay. Hindi mo pwedeng ilaglag yung buhay ng iba, sapagat kung paanong hindi inilaglag ang buhay mo ng iyong mga magulang, sapagat iginalang ang iyong pagsilang, gayon din naman ang hinahanap sa mga taong nasa loob ng iyong sinapupunan. Sila man ay may sariling dignidad, sila man ay dapat pagpahalagahan, sila man ay may sariling buhay na dapat nating igalang. Kaya nga po mga kapatid, kuminsan yung mga magulang ang nagpasasa sa bahay-bahayan, pero ang mga anak sa sinapupunan ang nagdusa doon sa katay-katayan. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, no? Kawawa naman yung mga tao na ito. Bakit? Kasi wala namang kinalaman. Wala namang kinalaman doon sa naging problema ng kanilang mga magulang. Pero yung mga bata sa sinapupunan ang nadidisgrasya. Sila ang nagiging biktima ng pagkakasala ng kanilang mga magulang. Kaya nga po mga kapatid, ano yung sinasabi sa atin? Sa ating pong mabuting balita, pinagpapalagahan ng Panginoon ang mga bata kahit na sa murang edad pa lamang. Kahit na ang tingin ng mga ibang Hudyo walang kwenta, hindi dapat pakinggan, hindi dapat bigyan ng mas maraming pansin ang mga bata. Pero sa ating Panginoon, naglaan siya ng oras para sa mga bata na ito. Kaya nga po mga kapatid, ito yung unang-una na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Lahat ng buhay, maging ang buhay ng mga bata, ay importante para sa Diyos. Ano yung ikalawa mga kapatid na sinasabi sa atin na biyaya na aral ng ating mabuting balita? Sa lahat po ng mga nagtitiwala, ang Diyos ay nagpapala. Ito yung pinapakita sa atin na pangalawang aral. Kaya nga po mga kapatid, sino ba yung mga lumalapit sa ating Panginoon? Ito yung mga nagtitiwala sa ating Panginoon. May pangangailangan man o wala, yung lumalapit sa ating Panginoon at naniniwala sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, ito yung mga taong pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa atin sa ating mabuting balita, pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyong silang sawayin, sapagat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. At ano ang ginawa ng ating Panginoon? Kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Kaya tingnan po ninyo, yung mga bata na ito, kahit bata pa lamang, sanay sila na magtiwala sa mga taong alam nila ay katiwa-tiwala. Kaya pansinin po ninyo kapag ka po may bagong silang na sanggol, ang posisyon ng kanyang kamay, palagi nakatikom. Kaya po kadalasan, pag nakikita niyo yung bata, yung kanyang kamay, palaging nakakamao, palaging nakatikom, hindi naman manununtok yan. Kaya lang, dumating tayong lahat sa mundong ibabaw, wala tayong ari-arian, wala tayong kahit ano, wala ngang isinilang na sanggol na nakadamit kagad. Lahat tayo, sinilang ng hubo at hubad. Bakit? Kasi walang-wala tayo, ni anuman, ni isapin sa ating katawan. Wala tayo nung dumating sa mundong ito. Walang-wala tayo, mula tayo sa kawalan, mula tayo sa ating Panginoon. Subalit pagdating natin dito sa lupa, binigyan tayo ng biyaya ng buhay ng ating Panginoon. Kaya nga po ito'y napakalaking biyaya na para sa isang batang sinisilang. Subalit pansinin po ninyo, yung kamay ng bata, nung sinilang, palagi pong nakatikom. 2 beses lang pong bubukas yan. Unang-una, kapag ka po may gustong hawakan. Kasi dumating tayong walang-wala. Kaya yung pwede nating hawakan, gusto natin maangkin natin. Kaya nung bata ka pa lamang, pag meron kang nagustuhan, yung bata na ito, hanggat kaya niya,
hindi niya bibitawan yung kanyang nahawakan. Kasi yun lamang yung pwedeng maging kanya. Yung kanyang mahahawakan lamang ang po pwede niya maangkin. Kadalasan pa nga, hindi naman niya kayang panghawakan. Subalit magkagayon pa ba, yung bata na nakatikom ang kamay na dumating sa mundo na walang-wala, sabik na sabik siya na magkaroon ng para sa kanya. Kaya lahat ng bagay na gusto niyang hawakan, gusto niya ay mapasa kanya. Yun yung unang pagkakataon na makikita natin. Nagbubukas ng palad ang bata sapagat nais niya merong mahawakan. Ano po yung pangalawang pagkakataon na nagbubukas ng palad yung isang bata? Ito po ay kapag dumarating yung kanyang magulang o kaya naman ay yung taong kinikilala niya, natatandaan niya o kaya naman ay yung taong kanyang pinagtitiwalaan. Kaya yung bata, ilalahad niya ang kanyang kamay sa paano pong paraan. Ilalahad niya ito ng pataas nang sa gayon. Pag nakita ito ng taong kanyang pinagtitiwalaan, bubuhatin siya mula sa kanyang higaan. Kaya muli, naglalahad ng kamay ang isang bata, binubukas ang kanyang palad, hindi na sapagat nais niyang mag-angkin, kundi ninanais niya na siya'y angkinin o pangalagaan ng taong kanyang pinagtitiwalaan. Kaya nga po mga kapatid, sa atin din Panginoon, ito rin ang ipinapaliwanag sa atin. Ang Diyos ay nagpapala sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, pinagpapala tayo sa paraan na hindi natin inaasahan. Kapag nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para bigyan tayo ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nga po ang ating Panginoon nagbibigay ng kanyang biyaya, pero depende sa mga tao din na tumatanggap ng kanyang biyaya. Kasi kung napakaraming biyaya ang gustong ibigay sa iyo ng ating Panginoon, pero wala ka namang pananampalataya, hindi mo namang kayang tanggapin ang mga biyaya na ito, manapa, ibibigay na lamang ito sa ibang mga taong mas nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa atin, dagdagan pa natin ang ating pananampalataya, dagdagan pa natin ang ating pagtitiwala kung paanong ang isang bata sa larawan ng Santo Niño ay nagtitiwala sa kanyang mga magulang, ganoon din naman magtiwala tayo sa ating Panginoon. At ang ikatlo at panghuli na aral sa atin ng ating mabuting balita, kung papaanong ang Santo Niño na dala-dala ng mga Kastilang mananakop ay nagdulot sa atin ng pananampalataya. Ang ating mananakop na Diyos ay nagdulot naman sa atin ng kaligtasan. Kaya po noong unang panahon, yung imahe ng Santo Niño, ito po yung pumalit doon sa mga imahen na meron tayo dito sa Pilipinas. Kaya nung araw, meron po tayong tinatawag na mga anito, kung ano-anong mga rebulto yung meron tayo na tunay na sinasamba ng mga unang katutubo. Subalit mga kapatid, sa ating mga Kristiyano Katoliko, mas alam natin na yung rebulto na ito, yung imahe na ito, paglalarawan lamang ito sa ating Panginoon. Hindi natin sinasamba yung kahoy, hindi natin sinasamba yung mga rebulto katulad ng ibinibintang sa atin ng ibang mga relihiyon. Hindi natin sinasamba yung mga nililok na rebulto na ito. Subalit, ang sinasamba natin ay yung nasa likod ng nililok na rebulto na ito. Ang sinasamba natin ay ang ating Panginoon. Sapagat tunay nga, ang Diyos ang dapat na sambahin. Kaya nga po kapag nakakakita tayo ng imahen ng mga santo't santa, hindi pagsamba, kundi paggalang ang ibinibigay natin sa kanila. Subalit pagdating sa Diyos, ang ibinibigay natin ay pagsamba ang ating buong sarili, sapagat alam natin, ang Diyos ang pinakamataas, ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. Kaya nga po mga kapatid, yung larawan ng Santo Niño, nagdulot ng pananampalataya sa maraming mga katutubo, sapagat ito ang napalit doon sa mga anito na kanilang sinasamba. Subalit mga kapatid, hindi lamang naging bata ang ating Panginoon. Siya rin ay tumanda, siya rin ay may misyon na ginampanan. Kaya nga po ang Santo Niño, hindi na natiling bata lamang, kundi ang Santo Niño pagdating ng panahon sa kanyang pagtanda, matapos ang kanyang misyon sa lupa, ano ang ginawa ng Panginoon? Siya'y naging tunay na mananakop ng bawat isa sa atin, hindi sa pananakop na pamamaraan ng mga Kastila na sumakop sa atin, kundi ang pagsakop ng ating Panginoon
ay sa pagdudulot sa atin ng kaligtasan, sapagat kung paanong ang isang bata naglalahad ng kanyang kamay sa mga taong kanyang pinagtitiwalaan, ang Diyos ay naglahad din ng kanyang kamay, at sa paanong paraan inilahad ni Jesus ang kanyang mga kamay sa krus, nagpapako sa krus, inalipin ng maraming mga tao at inako niya ang kamatayan na para sa atin. Inako niya ang ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, sinakop tayo ng ating Panginoon at iniligtas tayo mula sa lusak ng ating pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, ang paglalahad ng kamay ng ating Panginoon ay naging pananakop sa atin, hindi sa paraang mapaniil, kundi ang pananakop sa atin para lang sa gayon, ilayo tayo sa pagkakasala at ilapit tayo sa daan ng kabanalan. At sa gayong paraan, magkaroon tayo ng kaganapan ng kaligtasan sa piling ng Panginoon pagsapit ng takdang panahon. Kaya nga po mga kapatid, tayong lahat na mga naririto, tinatawagan tayo ng ating Panginoon. Pagpahalagahan natin ang buhay ng bawat isa, magtiwala tayo sa ating Panginoon, at kagaya ng imahe ng Santo Niño na daladala ng mga mananakop, tayo rin ay pasakop sa Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ay minsang naging isang bata upang ipakita ang dangal at talaga ng pagiging bata. Halina't ilapit natin ang ating mga kailingan para sa mga bata, kaya't atin pong itugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magkaroon ng mabuting pag-uunawaan ang mga magulang at mga anak, ang mga nakatatanda at mga bata, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang yaong mga di pinagkalooban ng anak ay magtiwala sa Panginoon at maging mabunga sila sa ibang paraan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga nawalan ng anak ay makatagpo ng lakas at pag-asa sa Ninyo Jesus, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga kumitil ng buhay ng mga walang malay na sanggol ay mabuksan ng isipan na ang buhay ay mahalaga, simula pa lamang sa paglilihi, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga batang langsangan, mga palaboy at mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan ay makatagpo sa ating pamayanan ng tunay na pag-ibig, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga bahayampunan na kumakalinga sa mga bata sa ating diocese, ang Bethlehem House of Bread, Bethany Orphanage at Nazareth Home for Street Children at ang Bahay at Yaman ni San Martin ay ating matulungan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Jesucristo, dinggin ang aming panalangin para sa iyong bayan, lalo na para sa mga maliliit at mga bata, sapagat ikaw ang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming lumikha sa pagdiiwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtanyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalit ang handog sa iyo ngayon. Inako ng yumaasang anak ang pagkatao naming alangan at tama. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ng misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng nakakamit sa araw-araw at patawarin mo kami sa hangin man na sa laparanan. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagbahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kaming pinapakidabo mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isnilang ng mahal na Birhen ay makapamuhay na bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.